This is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasang papawid sa buong bansa. Ito ang News Radio Nationwide. So long, Santa Cruz. Electric energy. So long, Santa Cruz. Balik tamay gala diri sa atong panagumanuban, serbisyo publiko sa 96.7 News Radio Davao del Sur. Ug sama sa ingon ganiha makauban nato diri sa atong programa ang usa sa mga personahe sa Municipal Planning and Development Office sa Lungsod Santa Cruz. Opisina nga wa kay nato nailhan pero dako kay ni silang papel mahigala sa kalambuan sa pagplano sa mga proyekto ug programa nga ginapatuman sa usa ka lokal nga panggamhanan. Tanan munisipyo na ingani na ay ginatawag nga Municipal Planning and Development Office. Aron mas maisgutan pa nato unsay function sa aning opisina, makauban nato karon si Sir Ralph Victor Baho, ang Planning Officer 3 sa Municipal Planning and Development Office sa Lungsod sa Santa Cruz. Sir Ralph, maayong hapon, welcome sa atong programa. May hapon, sir, and thank you very much for inviting our office on behalf of the Office of the Municipal Planning and Development Coordinator. Dagang salamat. Sir, una na akong pangutana kay daghan lay mangutana, unsa man na nga opisina, unsay function, unsay mandato sa MPDC, MPDO nga opisina? Sir, to answer that question, no, the functions of Municipal Planning and Development Coordinator's office, or the OMPDC, is nakapaloob sa atong local government code, specifically within the mandates of the Municipal Planning and Development Coordinator. So mga na at ang amo ang head sa office. First is ang formulation sa mga integrated economic, social, physical, and development plans and policies for the consideration sa ato ang Municipal Development Council. Second, ang pag-conduct o continuing studies, mga research, training programs na necessary sa pag-mugna ani nga mga plano and mga programs nga atong i-implementar. Next is ang pag-coordinate and pag-integrate sa tanan mga sectoral plans sa ato ang munisipyo. Next is ang pag-monitor o evaluate sa implementation sa mga programs, projects, and activities within the local government unit. Next is ang atong pag-prepare or kato na yung paghimo, pagbuhat, pagsulat, pag-analyze sa atong mga comprehensive plans and development planning documents for consideration na pod sa atong local development council. Napod tayo pag-analyze sa mga income o expenditure patterns, and pag-recommend sa fiscal plans and policies for consideration po niya sa atong local finance council. We are also tasked to promote public participation and development planning. So mao ni siya ang ato ang mga civil society organizations, ina-assist nato sila sa ilang accreditation and paghatag sa ila og assistance in said accreditation and among others. O kami pod ang nagaserve as secretariat sa local development councils nato. So mo to siya ang enumerated na mga functions sa Municipal Planning and Development Coordinator na
of course delegated sa amo ang opisina. So maingon na ako personally I could observe it as parang muna siya backbone siya sa governance sa ka LGU kay kumbaga na kay gusto nga plano nga himuon you consult it with your office natay appeal ba ni sa pwede natong gastuhan we consult with the budget office pero kinahanglan naagid siya sa katong mga local development plans nga gikan pod sa inyong opisina. Yes, sir, that is true. Um, kung siguro sa practical sense sa katong mandates na mo no gina-view jud nako ang amo ang personally ang amo ang function sa MPDO na kanang isipon nato na sa isa ka local government unit daghan kaayo og daghan pud og nagkadaiyang offices nga Yes. naapoy ilahang mandates, daghan og stakeholders involved, natay political components pud sa and also civil society components. So isipon nimo na daghan kanis all of us Yeah. create or make up the LGU no in our communities. And each one with their own mandates, ilahang own nga advocacies. So naa sa pangalan sa among office no to coordinate all those conflicting siguro uh, uh, ideas into and collaborate it into one shared goal. Through this is through the plans na atong ginahimo sa atong mga processes nga ato ang ginahimo. Primarily implemented through kaning ato ang two major nga plans nga nakalodge sa among office no which is one is the comprehensive land use plan and ang comprehensive development plan. Both of which are kanang nakatutok and highly involved among office in the crafting of this in coordination ato ng mga sectors. So yes sir. Nationally, doon natin ginatawag nga Philippine Development Plan, di ba? Kato ambisyon natin, etc. Campaign slogan na permi sa government nato. Locally, naapod tayo ingon ni ana, Sir Ralph, katong giingon mo nga Comprehensive Development Plan. Now, how far pila ka tuig ang ato ang Comprehensive Development Planning? So currently sir natay comprehensive development plan that is with a planning period na 2023 to 2028 mo na siya ato ang current na CDP. And then ang CLUP kato akong atong comprehensive land use plan is at minimum 9 years ni siya no and can be updated every 3 years according sa ato ang mga guidebooks. So this is really long-term plans that we try to project the future, try to plan for development nato as we go along. So medium term to long-term plans jud ni siya that defines the development of the LGU. Unsa ka importante nga dunay comprehensive development plan ang usa ka lungsod sama sa Santa Cruz? It is very important sir no as I said earlier try kana na plano which is ang comprehensive development plan is composed of different sectoral plans pod ranging from health nadira ato ang nutrition, cultural development plan, tourism, nadira ang ato ang gender and development, climate and mga climate and disaster risk nato. So katutanan will be consolidated into the comprehensive development plan and made sure na align ni sila tanan. So very important jud na siya to create that one goal nga gusto nato ma-achieve, yes. And then from this comprehensive land use plan of course through the as we go through the planning process mo scale na siya sa ang ato ang investment programs annual from ato ang local development investment program AIP which is its annual component, and then through the budget implementation monitoring, and then it all comes back again para
magplano na punta sa next na cycle of and term. So ang comprehensive development plan masabta nato nga target sa usa ka LGU. Mo ni target namo from 2023 to 2028. At the same time murag molde ni nato nga mo ning atong iangay nato nya para maabot nato atong target. Yes sir, that's correct. Gusto po na ko i-put into light no na murag katong duha ka main nga plans nato katong CLUP and RCDPR also based sa murag dual personality sa isa ka LGU which is body politic and as a corporate body, which means number one that we are kanang subdivision ta of the of the state, which means we have been imbued by the powers to manage our territory. At the same time, katong isa is to we have also been tasked to promote the general welfare of our inhabitants. So kung by those definitions, no, managing territory o in promoting the general welfare, i-place nato ang mga plans dito. So ang counterpart jud ato na bring to fruition atong pag-manage nato sa atong territory is the comprehensive land use plan, which is basically katong framework or katong imong ingon nga backbone sa kuan. It's been even described sa ubang guidebooks na mura siya it's like the skeleton of your local government unit. And because we are tasked to efficiently manage our territory, then we also plan for efficient use of kaning atong territory. So dira mo sulod ang pag-manage nato sa kaning 4 policy areas pud nato sa CLUP, which is one is kaning mga protected areas encompassing kaning kaning mga protected areas, kaning mga environmentally critical na areas na diri apon mo sulod, mga heritage sites. So these are protected areas. Settlements, diri mo sulod ang atong mga urban and rural settlements, mga residential areas nato, including mga ancestral domains, IPs. We also have infrastructure encompassed po siya dira. This is our utilities, power, water, ICT, buildings, administrative, economic support na diri tanan. And then you have production, which is na diri ang ato ang agriculture, ato ang commerce and trade, industries, tourism na diri so revolving around those policy areas, ginatry nato og plano ang kung unsa ang spatial nga translation unsa nato pag-translate ato na needs ato na mga policy areas para ma-translate siya into socio-economic development. So sa katong upat so protection asa dapit ang ato ang mga dili nato i-develop para maprotektahan nato ang kinaiyahan. Sa settlements pila unsa kadako ang ato ang igahin for residential areas to cater for The people. yes, increasing population. In infrastructure, how much should we allocate for schools, hospitals, roads, all these infrastructures that support the civilization. And production, how much land are we gonna allocate para ma-maintain ang agriculture for local production and at the same time nutritional needs. How much are we going to allocate for industrial and commercial areas to give people employment and to generate local income? So na diri ata na plano no sa CLUP to nato ginaplanuhan. It's a 12-step process.
But basically ang nakapaloob diri na document is that we try to analyze our current situation, and then quantify unsa Yes. ato ang mga present opportunities, mga challenges, and strengths na atong pwede ma-harness, no? And then we look at where we want to go. Mo to siya atong shared vision karon. And then in between that is a series of consultations, data gathering, analysis, um, workshops of actually mapping, kanang writing the entirety of the plan padulong na sa ato ang mga implementation instruments, which are the approval of our councils, development councils, and mga national government agencies pod na that are uh, also tasked to review our CLUP, and then padulong na sa ato ang zoning ordinance, which basically kato na defines our katang residential, industrial, agricultural na zones. So basically ang CLUP para sa daling masabtan is gimapa nato ang tibok lungsod. Nga kini nga lugar para ni sa mga planta, kini nga lugar para sa mga puy-anan, kini nga lugar dapit para sa kinaiyahan, o Yes, kini nga lugar para sa education, mga eskwelahan na po diha. So kumbaga kung sa imuhang balay, murag drawing nimo balay nga diri ang kusina, diri ang kasilyas, di ba? Dili magduol sa kasilyas sa kusina, ana ba? So mo nang CLUP nga ginahimo sa lungsod sa Santa Cruz. Now, every municipality has a CDP, Comprehensive Development Plan. My question, tanan ba nga mga lungsod dunay CLUP, Comprehensive Land Use Plan? It Supposed to be, dapat supposed to be na. Yeah. Of course, ideal. Yes. To have both of those plans. But we have, but of course, it has to be accounted na, ang formulation pod ani Lisod ba ang paghimo og CLUP? quite technical. Very technical, and as I said, is highly collaborative effort jud siya. Dili lang pod among opisina ang solely naga tutok pod ani, no, or kanang involved ani. It is almost all the offices sa LGU, even our mga private sectors, we are also consulted. So just so we can imagine just the kanong logistics and the all the, aside from all the technical mapping, analysis, writing, so bringing that together into a written document, no, plus our endorsement to all the approving bodies na to. Of course, that will span some time, that will account to certain portion of and effort from primarily from, of course, the MPTC. But of course, ideally kailangan jud nato na siya, and both plans really. Now, how do we adjust? Karon ta naga-create sa ato ang finalization siguro ang ato ang ginahimo sa ato ang comprehensive land use plan, pero in reality nauna naman ni na mga planta na sila diha, di ba? Ang mga settlements area na dire. So how do we adjust and how do we strike that balance nga magpabilin nga naa ning balay unya dili gyud mahilabtan ang katong part sa kinaiyahan? How do we do that? Kumbaga naana sila diha di ang imong CLUP ginahaom pa nato, ginaunsa na siya pag-balance. So it just dili pud nagamin, no, na since nagahimo pa ang ginahimo pa ang CLUP na murag ka ng we have to understand napud na siya prior this planning period, napoy planning period that happened before. And so that affected kani ato ang mga present nga land uses. So gina-account na sa planning office, of course, as I said, through collaboration ato na mga sectors and mga stakeholders na involved sa mga landowners.
so gina-account po jud nato na tanan. Mhm. And we then try to uh, uh, collaborate and kanang put together, Mhm. no. And then sa actual plan man pod i-define man nato ang existing na land uses, Mhm. and then we also try to define what we want, uh, unsa nga uh, land use patterns ang ato ang gusto. So dito na mo pasok tong planning and programming nato na how do we steer all these present land uses Mhm. to what we desire as a spatial pattern, Mhm. no. So again, that is kanang involves high coordination, and then Sa highly technical. happens over time jud, and Yeah. then really is a constant and a um continuing na effort jud sa between the LGU and its stakeholders. Mhm. Now, our comprehensive development plan 2023 to 2028. Now, kumbaga na nata sa maingon na to tunga-tunga na ta more than half of our CDP or comprehensive development plan. Kumusta ta with our targets? Yes. So, in terms of Are we uh, on track? Are we tama ta sa atong target nga katubang nasa plano nato nga ma-achieve sa 2028 haom ta sa karon nga ginadaga nato? we will still be conducting since process man ang Mm. CDP, we will be uh, commencing the updating na pud sa Mhm. ato ang CDP for the next planning period na pod. Mhm. And in that time we will be gathering, dito na pod nato himuon ang monitoring and evaluation, or ang evaluation sa nahitabo over the 6 years, no. And then from the insights that we have learned throughout that period, we will then take that as an input na pod on how we can achieve, how we can further uh, advance Mhm. unsa ang mga nasugdan na atong sa 6 years nato na planning period. Mhm. So again, it's a cyclical na pattern, Mhm. and it involves evaluation sa nahitabo over the 6 years, and then we will uh, incorporate that into the next planning period. Um, we will uh, we will be commencing the updates of our socioeconomic profile Mhm. sa CDP around this year, Mhm. using updated na data. We are currently collecting all those information na pod Mhm. from different offices, and as well as katong ato ang bagong CBMS Mhm. data results as of 2024. So we will be taking all of that into account, and then uh, we will plan from where we will be leaving off of 2023 to 2028. Mhm. Karon nga panahon, Sir Ralph, is budget season national hantod sa pababa, even sa national government prepare na pud sila. Kita diri mga local governments prepare man pud na sa ato ang mga budget season pud nato. Unsay papel sa inyong opisina sa ingani nga panahon pagprepara sa budget nato? Um, so, na tayo ginatawag na planning, budgeting, Mhm. linkage, no? Mhm. So, from kato akong giingon kaganina na our comprehensive development plan, Mhm. um, na kasabay ana ang ato ang local development investment program. So Mhm. basically you have a plan with all the data, all the kanang results of the sectoral consultations nato Mhm. nakabutang didto. And then sa atong LDIP, which is composed of 3 years nga plan, so tig 3 years nga duha, Mhm.
naa na dito atong mga specific nga unsa ato ang mga programs, projects and activities for the next katong 6 years pod. Mhm. The annual slice of that Mhm. then would be our annual investment program. Kani siya gina-prepare nato ni siya yearly, which will then be the basis of our annual budget. Mhm. On top of that, we collect, in fact na human na sa among office or and na-approve na sa Municipal Development Council level ang ato ang AIP for next year for 2027. Mhm. And that involved pod ka ng collecting mga different proposals from offices as to how they want to implement their programs. Dito na ma-define pod sa ilang within their proposals ang mga procurements nga himuon. Mhm. And then from there, if we have an approved annual investment program, we then proceed to the budgeting stage and then katong implementation na. Nganong kinahanglan nga dunay annual investment plan or annual investment program ang usa ka LGU sir? Kay madungog na ako na AIP. What's the importance of it ug nganong kinahanglan naa na siya? Um, it lays the basis sa ato ang budget. For the year. For the year, Okay, yes, okay. for the year. So we will define dira akong kay 'di ba since ang AIP is a result of katong subsequent Yeah. nato from the plans to the Mm-mm. LDI to local development investment programming Mhm. to so it is it is AIP man gud is the link Mhm. to your plan sa imong mga plano sa Mhm. imong budget. So it's the Okay. link, it bridges ato ang plans to our budget now, which scales into implementation na. So it's the link. That's why it's very important and very crucial, Jude. Mhm. So, para tama ba ako nasabtan? Halimbawa, ikaw isa ka tao na kay pamilya. For the year magplano ka, ingani nga bulan mo travel ko abroad, ingani nga bulan na ako'y annual check up, ingani nga bulan magpa-renovate ko sa akong kasilyas, mopalit ko bagong TV, bagong ref. Ingana pod sa gobyerno nga dapat isa ka tuig mo ni atong plano, mo ni construct, mo ni itukod, mo ning mga palito nato for every departments, be it ambulance, be it multipurpose vehicles, nya ang mga assistance to barangays. Ingana ba ang AIP? Tama ko? Yeah, yes sir. Na-define dira ato precisely ang mga imuhang na-enumerate. Mhm. Of course, nakabutang jud na dira atanan. So, dili pwede mag-budget without going through the AIP. So, pre-planned jud ang whatever we put in our budget for the year. Mhm. Pero naay mga kalit nga mga panghitabo. For example, kini nga crisis ni igusa to, national energy crisis. And ang ato ang mayor Tata Sala, nag-decide nga dapat na atay ihatag na ayuda tabang sa mga affected drivers and even residents, ordinary residents sa Santa Cruz. Wala man ni sa ato ang plano. Giunsa nato pag-adjust nga mabudgetan bisan pa tuod nga wala man ni sa atong giandam nga annual investment program or plan last year. So what you mean, sir, is dili siya foreseen or Yeah, wala man nato nagiandaman, wala man nato so nagibudgetan. emerging Yeah. problem siya. Giyon sa nato to pag-adjust kani nga sitwasyon nga nganong nakahatag gihapon ta og tabang sa ilaha bisan pa wa man ta gigahin nga budget para ana last time, di ba? Kay wa man ta nag-expect nga mahitabo ni nga crisis karon. So sa annual investment plan or program nato, sir, of course, since even na we are naputay supplemental na annual investment plan, so program. So these are for pero subject po siya to the limits of our local development investment program plan. So for kanang mga unforeseen nga circumstances, of course I would also say na comprehensive man po jud kayo ang ato ang local development investment program. Na jud dito ang atong mga gina-foresee, no. And even kanang ato ang mga social assistances na po dira in terms of katong
ato ang subsidy that went through our supplemental investment annual investment program na was duly approved by the local development council, and they have um, it was deemed na kanang very timely and then very urgent siya na uh, na allocation of and so kanang so it went through the supplemental annual investment program, and then subsequently ni that's why we were able to allocate budget sa um subsidies. So, at least may ring masabtan sa mga tao nga, may silang kadugay, kalangan. But there is a process. Yes, sir. Di ba? Wala ta sa pribadong kumpanya nga pag gustos presidente sa kumpanya muhatag ani dali ra. Kini magod kay kwartas gobyerno, kwartas katauhan ni taxpayers money. So if you want to divert some funds para sa laing nga galastuhan, dunay proseso nga agian. For example, katong mo gi-mention, i-adjust pa nato, mag-supplemental AIP pata para ihaom siya. So morning ang ngayon nato masabtan nga dunay proseso nga agian. So kung doon na may delays niya na ato apong sabton. Di ba? Kay dili gyud ingana kasayon. So kay that is correct, sir. We do have a process, and to ginasunod jud nato ang process. Even sometimes we update our local development investment program to be able to so that we could let's say Maka-cope up ta yes, sa we mga could go needs. sa mga needs. Sa demand And then sa it needs. then goes back so we have to account na amuan na po na siyang i-process, and that goes through approval na po Yeah. sa atong mga planning bodies, and then dira pa ta maka-start na po o effect atong supplemental annual investment program, and then diraan na po scales down to our dito na po ng supplemental na po na budget ana. So it is a process that we are observing, Jude. Now, direta sa mga issue about kanang ayuda, pagpadalag ayuda, nagadungog nato perme the CBMS. Sa mga wakasabot niyo sila nga bisan ang presidente, the president mismo, gayon siya nga kini nga mga nakadawat sa ayuda mo ni sila ang naa sa CBMS. Sa mga wala nakasabot, Sir Ralph, unsa day ng CBMS? Unsa na siya? Yes, sir. So kanang CBMS is the community-based monitoring system, CBMS. Kani siya is it is based off of Republic Act number 11315, or the Comprehensive rather Community-Based Monitoring System Act. So nakabutang dito ang sa kani siya na particular RA dito nakabutang na it is the policy of the state to free the people from poverty through policies that provide adequate social services, full employment, deliver a rising standard of living, o kanang make an available and improved quality of life. So therefore, if gusto nato to, we should have kaning updated o disaggregated na data that is necessary in targeting beneficiaries, conducting more comprehensive poverty analysis and needs prioritization, and designing appropriate policies and interventions, and monitoring impact over time. So jud ni siya ang basis sa CBMS, or community-based monitoring system. The CBMS as a katujong program or katujong mismong database, if we talk about it, is defined or will refer to katong organized na siya na technology-based system for collecting, processing, and validating necessary na kato ng mga disaggregated data. Kani siya will be used for planning, program implementation, o kato impact monitoring, no, as well as
the targeting Mhm. of households in the planning, budgeting, and implementation of government programs geared towards poverty alleviation Mhm. and economic development. So mao ni siya lays the basis for our community-based monitoring system. Mhm. So naapod diri ana specific RA na it is to be updated um, every 3 years, Mhm. with the lead agency being our Philippine Statistics Authority. Mhm. Of course, done in coordination siya pod with the LGU. Mhm. So basically, katong mga um, niadto sa ato ang mga balay-balay, Mm. nag-census, Mm. nagkuha sa ato ang mga information. Mhm. Kato tanan gi-collect nato or gi-collect sa PSA, Mhm. and they have done the appropriate nga validation, cleaning, and then from there gi-turn over nila to na database uh, sa LGU. Mhm. And now we have the database, and then dirian na nato gina uh, base ang ato ang not just not just social assistance, but Yes. also kato akong gi-mention na quantification sa ato ang um, existing situation analysis sa ato ang population Mhm. characteristics, demographics naman gud diri atanan. Mhm. um So the CBMS is a database na siya mga gala. So mo na madunggan yung ang mga kanang basically manggod ayuda diha ginaisgutan, bugas, yung sila nga mo namang guy CBMS. So karon nasabtan nato ang CBMS bangko sa mga datos sa mga tao sa usa ka lungsod. Dia, mga barangay. Now, nakuha ni katong nilabay nga nag-census ang Philippine Statistics Authority. Sa una, mag-census, ang ginakuha lang is ang ihap sa mga tao sa Pilipinas. Di ba? Populasyon lang ang ginatanaw sa census sa PSA. Karon apil na nigikuhaan ang uban pa nga mga detalye. For example, pila ang bata, pila ang tiguang, pila ang income sa usa ka panimalay. So katong mga panahon nga nagsensus sa inyo ha, dapat nagmatinud-anon gyud tas pagtubag ato kay ang uban pod wa pod nila pasudla tong mga nagsensus kay busy sila o wala sila diha. So last time nga nagsensus didto nagbase sa gihimo nga CBMS. So na dito nakabutang kinsa ang kabus gyud nga nanginahanglan nga kinahanglan pagkanay mga ayuda sila ang una nga makadawat. Dili na siya gikan sa local government unit, dili pod mga taga LGUDI ang nagpahigayon ana. May ninaklaro ni Sir Ralph kay ako at first ang binako gyud ani Sir Ralph, ang MSWD ang nagpahigayon ani. Kay ang mga pobre raman, so basically mao na to DSWD sa national and MSWD sa baba. Pero dili dai, this is a more technical census or survey nga gihimo nga ang naghimo ani is the Philippine Statistics Authority. Tibuok nasod ang gihimuan ani. And then pag human nila tsaka nila gibaba sa mga LGU nga mao ni ang datos sa inyuhang lokal nga panggamhanan. Mao ning ihap sa babae, ihap sa lalaki, ihap sa senior, ihap sa nay trabaho, ihap sa nanginahanglan, apektado sa mga krisis, sila'y una dapat nga tabangan. Tama ko sa akong pagsabot, Sir Ralph. yes. Now, okay. So at least masabta na to kay permi ang basulon ngano wala man ko diha god nga ngano wa man ko nakadawat. Well, ang mabasol gyud nato is katong sa data gyud mismo kay wala man mo dito sa database sa CBMS which gina-update po siya every 3 years. We will, ang next nga update will be in 2027. So I would kuan na dili pud nato ma-edit ang unsay sulod ato na kuan na Yes. database. Oo. So kung unsay Recipient lang yun ta sa Yes, database. We we- cannot although- add, we cannot remove anybody from that list. Yes. Ang sa amo ang sa going back sa function sa planning office, Mm. in relation to the CBMS, Mm. we query the data kay naaman siya sa sulod sa isa ka statistical na program gud. Mhm. So in
so it will be kanang queried or kanang gamitan siya og kanang og codes to be able to extract kung unsa po'y naa sa sulod. We then wala pod kung unsa po'y mo gawas ato na results ato na query nato sa database is being turned over pod sa so ang complete pod ko, so we have to understand nga these are tens of thousands of na naa sa list. Sa part of the planning office, we query the data as per the needed nga mga attributes. And when we say attributes kato mo to yung mga gi-mention sir na male female unsay imong income, asa ka na barangay, and all the other attributes nga na pangutana sa ato katong yes and no nato sa survey na kuan niya it's a extensive questionnaire, and katutanan basically is kanang naay data ato ang each person and each household. So we can understand daghan jud kay siya na mo gawas pag moingon if for example we query kato males na taga ing-ani nga barangay, then that will generate a very extensive list. So so kung tayo income class atong basihan or Pila ang ga-income ug ingani ka nako, pila ang below minimum or kinsay naka-experience og ing-ani nga say health concern. Then we process that, we query that, and then we also recognize the purview pod sa ubang mga municipal offices. As you have mentioned, the Municipal Social Welfare and Development, sila man gud ang frontline jud na office na nga regarding all kanang mga social welfare concerns nato diri so katong from that list of course that undergoes several pod na verifications, validations pod against their ilahapong data kay naman po'y data ang mga tanan ang mga offices, and then they will we also have to kuan nga in for example social welfare or for example health ang data, then we have our medical professionals ato ang MHO to be able to interpret that, to tell us the insights ato na data. So it's a constant collaboration to come up with kanina mga lists and mga kung what the data actually means. Kay without kaning constant collaboration nato no sa ato ang mga office within their purview of their mandates but is kanang so going back sa kuan so we can say na gi-process na mo ang list, and then we validate that, we conduct validation na sa kuan, and especially also considering na it was taken in 2024, so there may have been differences, so of course i-account nato na tanan. So again, panawagan nato Sir Ralph, sa panahon nga magpahigayon na pod og ingani nga census, dapat matag tao, matag panimalay, mahimong matinud-anon gyud sa pagtubag sa mga pangutana. Yes. Diba? Kay basing nagtuo mo nga BBS lang ni o bana survey nga tinud-anay man gyud nga survey, diha gyud magkuha og datos ang ato ang gobyerno kung unsa ang inyong kahimtang isip tao, isip pamilya, isip kabahin sa sektor, kabahin sa barangay o kabahin sa lungsod. Yes sir, and they tama jud to sir, we encourage everyone for example sa atong next nga round of CBMS in 2027 of course we welcome the enumerators no, and then really kanang I know kanang siguro it will take time to go through their questions, pero it is very kanang highly
favorable and then Yes. very kanang ideal jud na we kanang lingkuran jud nato Yeah. si ang kung ano ang pag ang pag ang pa and allocate the time to uh, gi- give them truthful na data Mhm. and to kay this is our way of kanang ipatayag nimo ang imuhang socio-economic conditions, Mhm. di ba? This is one way of Yeah. doing that. Yeah. I think it's also very much empowering to you know have your kanang state of living Mhm. kanang na napadayag nato nabutang ta didto Mhm. kay and if we think of kanang nata sa ato ang households pero Mhm. and then multiply that in how sa tanan mga tao then um then come the CBMS sa pag-collate ani tanan Mhm. then katong mga significant jud na pud na trends ang ato ang mapansin jud siya ba so Mhm. it's in a way really empowering pud sa ato ang mga katawhan. Yeah, kasi dili lang ka ng socio-economic conditions, even pati dahil sa health, ginatanaw dire, di ba? Yes. Kung kinsa ang masakiton sa usa ka panimalay, siguro how often you go to hospitals for check-ups, unsay Medical mga sakit, access, yes. apil na siya. So importante gyud pag nay mga inganing mga census o survey, mutubag yun ta matinud-anon nga pagtubag dili nato bugal-bugalan, di ba? Kasi diri gagikan ang datos nga gamiton pag abot sa panahon lagi nga dunay mga kinahanglan o dunay maihatag ang gobyerno o bisan unsa pa like healthcare services nato. At least makita sa gobyerno nga ingani na day kadaghan ang masakiton ani nga lungsod so kinahanglan na ba magbutang og additional bed capacity sa hospitals. So importante na ha mga igala nga masabtan nato nga kay human naman kanus ang sunod gani ani nga plano sir based on your information kung In every 3 years siya. next will be 2027. Yeah, okay. We have yet to receive Mhm. kung kano siya specifically Mhm. mag-start. But we have conducted katang mga initial nga meetings with our with the PSA Mhm. with through the census coordinating CBMS census coordinating board nato Mm. municipal. Okay. And so uh, we so we can expect around 2027 mag-start na po. Mo na mag-prepare yun ta pagabos 2027 gahinan gyud natong panahon ha. Di man siguro mohurot og isa ka oras ang usa ka surveyor mangutana diya pero bisan pa man ato yung tiyagaon ato bangon natong tarong istoryahon tubagon matinud-anon ang ilahang mga pangutana. Sir Ralph, daghang kay tag mga naisgutan, salamat kaayo sa imuhang pagpahatag og panahon nga makainabi kanamo diri sa atong programa. Last messages before we go. Thank you, Sir Ralph. Thank you, sir. Our we in the uh, planning office we advocate for sustainable development, and we magpadayon lang ta, no? Again, it's constant collaboration, coordination, and our office will be there to support Santa Cruz towards progressive and sustainable future. Okay, thank you very much, Sir Rafael Victor Bajo, ang Planning Officer 3 sa Municipal Planning and Development Office. Isa sa mga opisina sa lokal nga panggamhanan nga di kaayo nato makita sa ground. Kasagaran makita nato mga MSWD, di ba? Mga uban pa nga mga opisina. Pero kini sila ang isa sa dunay pinakadako nga papel. Mo gani ko backbone, di ba? Backbone sa usa ka local government ang opisina sa Municipal Planning and Development Office. Daghang kay salamat. Standby mo, balik ta pag mas pipila ka mga painom daw.